Kamusta kayo? Mayroon akong gagawin. Ah, yung Belen. Yung Belen na dapat noon pang Enero tinanggal ay ngayon ko palang tatanggalin. Ngayong mahal na araw na, ngayong Pebrero. Kaya kailangan matanggal siya ngayon. Let's go. Okay. Let's see. Kailangan natin ng gunting or cutter. Let's see. Sandali lang. Meron ako dito na mas mabuti. Mas maayos na cutter o gunting. Let's see. Kamusta kayo ngayong panahon ng araw daw ng mga puso? Araw ng mga puso ngayon, kaya buhay naman ang ilang mga tindahan ngayon, mga flower shop. Kumuha ko ng bulaklak para kay Mrs. Hindi ako nakakuha ng bulaklak sa mga big box stores. Walang particular na reason na malaki, kundi nakasanayan ko lang na bumili sa mga flower shops. At yun yung sabihin mo na tradition mo na ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Ginagawa ko hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggal ko muna yung mga tali dito para madali na siyang matanggal, hindi nakakabit pa rin. At ano bang baka nakabaon nito. Hindi naman talaga wala masyadong frost ngayon dahil sa mainit na naman, kaya ito yung mga pinutol kong kahoy. Ito fresh pa to pinutol kong kahoy dito sa aming maple tree. Tatabi ko muna sila dyan. Maganda siya, magandang pang angkla sa mga dito, sa mga bagay tulad itong Belen. Ang ganda ng mga kahoy na to. Ito matagal na. Pero ito iba, mga fresh pa to. Last fall lang ito kinat ko.
Dahil mahilig ako sa mga lumber o yung mga panggatong. What? Iwan ko muna kasi dyan. Tapos ting pang-angkla ko rin. Malaking bagay itong mga to kasi dito sa Ontario napakalakas ng ulan, ng hangin, to the point na may times na pag hindi kayo naka-angkla, naka proper stance, lilipa rin kayo. Meron ditong meron kaming tornado rin dito, pero hindi pa ako nakakaranas nun. Malakas na hangin lang, parang tipo sa atin yung bagyo ng signal number 3 ba yun? Ngayon may video ko na kung hahanapin yung isa sa mga luma kong videos na malakas yung hangin, talagang maraming napatumbang puno yun yung panahong yun. Kaya kung magkakaroon ka ng pagkakataon, pwede nyo i-search. Ito nga pala naputol na, kaya kikinig nyo ba yung businahan na yun? Doon sa mga nagdadrive sa inyo, sana ay maiwasan niyo yung ganung mga yung talagang road rage na pagbubusinahan, kasi talagang walang may dudulot yun. Kahit manalo kayo sa sitwasyon, hindi pa rin maganda. Sana matapos ko to bago dumating si Mrs. Kasi nandoon siya sa isang sa bilihan ng karne. At not karne, grocery store, yung mga local dito. At sabi niya sa akin, ngayong Valentine's Day ay magluluto siya ng magluluto siya na teka, babalik ko muna to. Magluluto siya ng adobong sitaw. Adobong sitaw, yum yum. Alam ko hindi pa rin healthy dahil sa toyo, pero come on, may kipagtalo ba kayo sa akin kung sasabihin ko na hindi masarap ang adobong sitaw? Sino sa inyo ang may kipagtalo sa akin doon? Hindi masustansya yon, mataas sa sodium. I don't know, I guess kung lagi mong kakainin yon, talagang mapapasama sa'yo. Okay, paano ba ito? Naka-attach pa rin siya. Teka, kaya siguro ako nagkuha ng flyers dahil nag-seize na or nag-weld na itong paano ba to? Nag-weld na itong butterfly nut sa yung kalawang. Nag-weld na yung mga nuts ito sa butterfly nut. Yeah, dito minsan gagamitin mo rin yung ulo mo pag kulang yung mga kamay mo. Lakay. But Valentine's na Valentine's, bakit pinag-uusapan may dinner ng tag dito
dinner ng adobong sitaw. Ba't di kayo lumabas? Fancy restaurants, steakhouse. Naranasan nyo na bang pumunta sa yung mga classy steakhouse? Uy, ba't to? Dapat dito ko nilalagay. Nako, napakasarap, no? At doon sa mga hindi pa, mga kabayan ko na kararating lang dito, hindi pa kayo nakapunta sa steakhouse, man, I really recommend that. Kung medyo intimidated kayo, there's really nothing to worry or teka, yun, natanggal na siya. There's really nothing to worry about. Walang intimidation na talaga na yun nga, pakiramdam nyo ngayon and I could understand. Pero yun ang something na I really, yun mga encourage ko sa inyo na kapag nagkaroon kayo ng time, panahon, take your lady sa isang steakhouse. Start sa mga maliit na lugar tulad ng Kelsey's. Okay? Even yung Montana dito, yung mga known dito, hindi lang yung lady niyo dalhin niyo, the whole family too, kung hindi kayo sure ng mga anong klaseng steak ang kukunin niyo, just ask. Alam niyo dito, hindi nag-judge yung mga tao, lalo na yung mga come on. Teka, baka presahin ko to masiran. Yan. Hindi nag-judge sa mga tao dito. Trust me. Really, trust me. Kumpara siguro sa atin. I don't know about sa atin. Pero that would be my first guess. Yeah. Kaya siguro medyo mahihayin ng mga tao sa atin dito. Pagdating, hindi sila sure. Pero trust me. Ask them, anong klaseng steak meron kayo dito? Maraming uri ng steak. Yung mga sirloin, mga ang tag dito. Yung isa na meron silang diskusyon nun na huwag daw mag-order ang mga lalaki nun. Filet mignon. Nakatikim na ba kayo ng filet mignon? Men, ito na si Mrs. Mukhang napuputo yung pag-uusap natin. Ipopost ko muna to. At adyan muna kayo. Pwede ko namang i-edit ito I wish matuturn ko yung camera kasi she's always backing in to the driveway. Yun ang dapat para sa akin. Yun ang even sa pagpapark sa mga places like parking lot, parking space pag nasa groceries or anywhere na may park, madali yun getaway park ang tawag natin doon, diba? Welcome home. Yeah, dyan dapat. Kung hindi kasya din ako na maglalagay, mag-aayos. May certain position yan Ayaw. Ako na. Leave it unlocked. Hi. Hello, Lilith. Happy Valentine's, mahal. Walang camera to. Ay, ng camera. Nagtatanggal ako. Tsaka i-edit ko yan. Siyempre. Ito na si Mrs. mga kabayan. Tilapia? Ka na? Hindi mo nilak to, no? Ito? Di pa. Okay, huwag mo na ilak kasi bubuksan ko yung sabi mo, yung glove compartment. Mahal, say hello. Picture mo nga ito pagbalik mo ulit. Nagbubukas na sila. Bukas na, Aha. Ay, nalilis
Dito na eh. Okay. Balik tayo. Nga pala, ang aking... Teka, saan ba ako nag-umpisa? Tumigil. Saan ako tumigil? Tingnan ko nga kung tumatakbo pa rin kayo. Tumatakbo pa. Good. Mukhang madilim dyan Mukhang madilim dito Let's see. Yan. Ayun. Okay. Huwag sanang magbago. Ito nga pala yung bilin. Yan, yung bilin namin. Saan ba tayo nahinto? Doon sa steakhouse. Maganda kasi doon. I think yung something na kausap ko rito yung mga karamihan sa atin, mga bagong dating or mga kababayan natin hindi pa nakakapunta sa steakhouse kasi isa sa mga paborito kong lugar. Syempre paborito ko rin yung diner. I think number 1 sa akin yung diner place. Pero steak is good, especially pag meron kayo okasyon. Hindi lang kung gusto nyo i-date yung inyong mga misis, kundi celebration ng anuman ng celebration. Maganda yon, lalo na yung mga family restaurant na / may bar din tulad ng mga Boston Pizza nga, Kelsey's, Montana's, kung ano pang mga lugar dito. Of course sa US ay may mga ibang lugar din sila. Tulad ng ano yung paborito ko sa US na place. There's a Gusto restaurant. There's a yung Wildflower, yung mga ganon. Yan yung mga stand. At ito yung mukhang mapapalaban tayo sa next time nito. Kailangan ma-connect natin to para magkaroon ulit tayo ng ilaw. Yung LED nito kasi pumalya, hindi pa sumapit yung Pasko, pumali na. And of course magandang gawin ito habang maaga pa, di ba? Habang hindi pa frost talaga yung ground uli. May chance na mag-frost ito kasi bukas magkakaroon kami ng mga bandang tanghali, mga kasing taas ng palad ko, which is about 7 inches or maybe more kasi hanggang 7 to 15 centimeters. Kailangan ko pang kalkulahin kasi hindi ko alam hindi pa rin ako sanay sa centimeters inches ako so I think ang 5 centimeters ay ang 2.5 centimeters approximately is equivalent to 1 inch. Kaya that's how I look at it. Excuse me. Ngayon, balik tayo din sa steak. Madali lang yon, steakhouse. Tulad ng sabi nga, let's just say gusto nyo ng yung tinatawag na New York yung AAA na steak, diba? O even katulad nga yung sabi ko sa inyo, filet mignon na napakasarap nun. Hindi ko yun na-order pero nung una kasi bumibili ako nun sa mga stores, yung 6 ang laman, i-microwave mo lang or bake syempre. At I forgot kung anong uri ng produkto yun pangalan. Napakasarap, parang pumunta ng fine dining restaurant. And gustong-gusto ko yun. Man, nalimutan ko na yung pangalan. At galing US yun sa US nyo matatagpuan yun. Pero yung filet mignon, may tatanong at may lahat ng uri ng mga steak, yung mga sirloin, mga fine beef na yon, na mga karne. Meron silang tinatawag na kung paano mulutuin. Ngayon, yung iba ito yung mga pipilian nyo. Well done.
yung talagang lutong-luto. Ah, merong rare naman. Ito yung talagang madugo yun. Pag tinaas niyo yung tinaas niyo yung inyong plate, tinaas niyo yung not plate, yung inyong karne, kita niyo yung dugo talaga doon. Pag hiniwa niyo, kita niyo yung dugo. Pero some people, they like that. I could understand that. Ano ang preparado ko? I'm more like medium rare. So, hindi siya fully rare. May pagka-rare pa rin siya at may konti pa rin siyang dugo, pero medium siya. Ang rule talaga dito, hindi naman para sa lahat, pero ito iba-ibang opinion, pero nakakarami. I'm sure kapag in-order nyo yan, sasama ang loob ng mga chef sa inyo habang ginagawa yun. Well done. Well done, parang you take something away from yung kalidad ng steak kapag niluto nyo ng todo eh. Kailangan talagang malambot, may pagkakunting kumare, if you don't mind that yung dugo. I think that's pagka-pinkish. I think din yun nakukuha yung talagang yung lasa niya, yung sarap. Pero again, magkakaiba tayo. Pero I'm pretty sure na karamihan, they don't like well done ng mga tao na matagal lang kumakain ng steak na lalo pat nagluluto yung mga chef. May nawawala, I think, kapag ganun. Okay. Ito na naman ako. Hindi naka-focus. Well, at least ngayon, naayos ko na ito. Kasing mga ito ay konektado. Ngayon, alam mo nyo, I think ikakat ko ito eh. I think ikakat ko itong video kasi every year I struggle. Every year I struggle kung paano ito tamang ilagay. Hindi nakakatulong, may nakatutok pang camera sa akin. There's may certain yung placement na hindi ko minsan nageget ko pero for so many attempts and then nakakalimutan ko na. Sa ngayon, I just throw it. I'll just throw it na. And then figure it out kapag nakita ko na yung mukha niya o yung pagkakaayos niya. Kasi talagang ayoko naman na isara ito ng nakatiwangwang yung takip kasi hindi magandang tingnan. Isa pa yung ayokong pasukan to ng kung ano mang mga mabasa or insekto. I think upside down to si baby Jesus. Kaya ito heto naman kami. Alam nyo kung sino magaling dito, yung kaibigan ko na pumanaw na siya, si Barry. Ang sabi niya sa akin kasi nagtrabaho siya sa isang sa lugar ng parang ewan kung saang pabrika yun or kumpanya na ang trabaho nila ibalik. Ewan ko, hindi ko talaga siya tinanong nun eh. Sabi niya nagbabalik sila ng ganito. Kaya alam niya yung pain ng pagsusoli ng mga bagay tulad nito. Kasi kasi ang trabaho niya, magsiguro pag mga return items ibabalik niya sa look at that. Man, look at that. Okay, baby Jesus. Okay. Baka nakahiga pwede.
naisip ko naman take a picture, di ba? Pagkatapos sabihin ko naman sa ako take a picture pag yung pagmaayos nyo ng nailagay. Sabihin ko sa sarili ko, katulad ngayon, iniisip ko na yon, I'll take a picture pag bubuksan ko na ulit to, which is around late fall, late November, diba? Ay. Okay, good. Tapos ito, okay, I think, wow, kaswerte ako. Siguro under pressure ako sa inyo. Teka, papakita ko sa inyo kung paano ito. Dapat individual ko nirarap itong Belen, pero hindi na rin eh. Taga nito sa amin, nakuha namin to, in order to ni Mrs. sa Costco online, at isa sa mga magagandang purchase namin to, purchase ni Mrs. dahil every year patuloy nagbibigay saya at ganda at saya tuwing Pasko. Let's go, pakita ko sa inyo to. Tatanggalin ko kayo sa pagkaka-mount. Ayan siya. I-zoom out ko ha. Yan. Galing, no? Siyempre, should be fine. Hindi siya tatama ng takip kung sa isara ko ito. Ayan siya. Tapos, lalagyan ko na ulit siya ng tape. Siyempre, ilalagay ko itong plastic. Dapat individual wrap nga itong mga Belen. Tsaka yung manger. Pero, hindi ko ito ginagawa several years na eh. Kaya, it should be fine. Pero, I still keep the plastic just in case. I don't know. Again, ito sila. Ito yung Belen. Okay. Alright. At hindi ko ito ipapakitang isara sa inyo. Trust me, magsasara yan. Tsaka nga pala, lalagyan mo yan ng yung nakakapag absorb ng moisture. Marami ako nun eh. Nilalagay ko dyan para maiwasan yung mold or mildew, diba? Kaya, yun siya. Yeah, again, yung steakhouse. Yung living ko ulit. Yun yun. Tapos, pag nakapili kayo ng uri ng luto para sa inyong steak, again, I recommend yung pagka-pinkish, medium rare. As kung ayaw nyo ng madugo, ayaw naman ng tortada. Tapos, yung meal nyo, kailangan, that's your protein. Syempre yung meal ninyo, di ba sa atin may kanin tayo, some kind of carbs, di ba? This is a good idea. Not a good idea. Yung carbs naman could be patatas. Maraming klase sila ng patatas, tulad ng mashed potatoes, yung popular sa ating fries, pwede rin yun. You know, just because may steak it, doesn't hindi nyo pwedeng tambalan, partneran, tambalan ng fries. That's perfectly fine. Although yung iba, gusto nila yung baked potato, mashed potato, even tinapay. Gusto nyo yung mga iba't ibang klaseng bread nila. I think tama lang yung tatlong tape, ano? And then you have your veggies, which is typically mga carrots, beans, corn, yung ganon.
mga that's just a simple example lang. It could be fancier than that. Okay, depende rin yun sa mga ino-offer nila as per their specialty o kung anong popular. That's perfectly fine. Ito ang sinasabi ko. Itong sinasabi ko sa inyo, it's perfectly fine na magtanong kayo kasi meron kayong waiter, waitress. And they'll gladly help you make that decision. Okay? And trust me, magaganda magiging experience ninyo. And don't forget to give them tip. Naniniwala ako na dapat ka nagbibigay ng tip sa mga ganong uri ng serbisyo, di ba? Pag nasa restaurant ka, unless talagang rude sila, which is hindi naman talaga halos nakikita nyo yon. Okay? Ang amount ng tip na binibigay depende sa service na bigay nila, pero nagbibigay pa rin ako ng tip unless talagang horrible experience mo na then may mga exception nila, pero hindi ko pa nararanasan yun. Although yung mga iba kong mga kwento sa akin may mga hindi sila kanais-nais na nararanasan, pero okay mag-alala nun. Karamihan magandang may experience ninyo. Isa pa, ang hindi ko lang pinapaniwalaan na dapat ka mag-tip sa mga bawat transaction tulad ng pamimili mo ng grocery, pagsaserve halimbawa nila ng mga maliit na bagay na talagang kanilang trabaho. Dapat yun ang the reason why bakit nandun sila sa position na yun ang kanilang ginagawa, and na hindi sila naglalakbay ng malayo, yung gano'n, hindi sila lilinisan ng lamesa. Shall I give you example? Okay. For example, yung mga okay, I'll give you an example. Kasi nang lagi kong sinasabi pa, if I'm gonna say something, at least may maliwanag ako or able to articulate yung sinasabi ko. Or at least hindi man articulate that well, at least mabigyan ko kayo ng example, di ba? Katulad ng let's just say umorder kayo sa, this is an example, doesn't have to be halimbawa umorder kayo sa isang drive-thru, di ba? And sa isang drive-thru binigay nila sa iyo yun, okay, fine, you got the order, tapos may nakita kayong additional tip, that's a no-no for me. Okay, okay, ano pa, let's see, tawag dito, yung mga tao na nagbibigay ka agad na expect na magtitip ka bago ka lumabas, I don't like that. Lagi nakalagay magtitip ka kaagad sa kanila, hindi pa nangyayari yung serbisyo. Okay, I think that's a horrible practice, and hindi ko yun ina-entertain. At kung gagawin nila yung sarap ko sa akin, makakatikim sila really. At kilala ko ng pamilya ko na I do talk to people kapag alam kong sumusobra sila, and ganun dapat kayo. Okay? Alam niyo dapat yung mga bagay na for example, kung barista ka, are you expecting tip? I mean, I ordered coffee, may tip ka ba? Well, I guess if you are very nice at lahat, nasa akin na yun, that's my decision. Pero if I order coffee, which is yun talagang trabaho mo, yun ang ibig ko sabihin, and are you expecting tip? Para sa akin, yeah, wag ka mag-expect, pero it shouldn't be mandatory. Pero ako yung magde-decide, yung kalayaan ko na mag-decide, kasi I like you, you help me a lot sa mga pangalan ng mga beans or what, beans, how you brew coffee, ano mga special ng mga technique, maybe nagkaroon kayo ng ganung conversation and you really like the guy or the gal, at you feel like may natutunan kayo, just masaya lang kayo and you feel like giving tip, go ahead. Pero pag you just order coffee and you know, even if she smiles, with you exchange words, you know, you don't expect me to give you tip. That's my stance, and yun ang tinuturo ko sa aking mga anak. Alright, may mga bagay na may mga hangganan, unlike ngayon na everybody gets tip, di ba?
No, 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 no. Kalimutan ko yun. Kalimutan ko. Kailangan kong nope. Isa sa likod, always sa likod. Sinong magaling sa inyo magbalot ng balikbayin box bago ipadala? Sa dami kong binalot na balikbayin box at mga bagahe, I think naging bihasa na rin ako. Things we learn, kasi kailangan natin magpadala sa Pilipinas. Siya nga pala, nabanggit ko ba sa inyo kung bakit hindi kami lalabas ni Mrs. Si Mrs. kasi meron siyang voluntaryo sa Red Cross at standby siya sabihin ko sa inyo yung Red Cross, sabihin ko sa inyo yung Red Cross some other time, sa ibang pagkakataon. Hindi niyo ba ito talaga gusto, di ba? Yung nawala yung dulo, yun, nawala, nakita nyo, tas nawala uli. Tapos yung isa pa, yung pag nakita nyo pero nahati siya, ingat. Katulad ito, nahati siya. Yan. Hindi siya masyadong nadikit na kasi malamig, bumabagsak na yung temperatura namin dito. Kaya tama na siguro to. Tama na to. Kaya dito kami sa bahay, manonood kami ng movie, meron kaming cake, meron akong bulaklak sa kanya, at meron kaming adobong sitaw. Hindi naman lagi yun sa pagkakataong ito, yun ang kaso. Kaya sana magkaroon kayo ng magandang gabi sa inyong mga minamahal. At tandaan nyo, sabi nga ni Rose, ang Valentine's ay hindi lang para sa mga nag-iibigan, sa mga magkasintahan at mag-asawa, kundi sa bawat tao bata may puso. Kaya hanggang doon na lang muna, at ito na yan, yung bili namin. Makikita nyo ulit siya sa pagdating ng huling mga araw ng Nobyembre. At dahan-dahan kong papalitan yung pagmamahalan po sa inyo, na hindi ko babanggitin hanggang sa muli. Yun kasi una kong bigkas nung mag-umpisa ako, pero I think papalitan ko naman yun. Hindi ko pa lamang ang maisip ko, pero sa ngayon ito na muna ang pamamahalam ko, at magkita muli tayo sa susunod na video. Okay, at hanggang dito na lang muna.